Fredo, galit ka ba sa akin? Hindi. Alam ko naman wala kang kasalanan. Fredo, natatakot ako eh. Akala ko kasi hindi mo ako paniniwalaan. Dahil mas matagal kayo magkasama ni Isabel kaysa sa akin. Akala ko naniwala ka na sa kasinungalingan niya. Ang hindi ko lang maintindihan kung paano magagawa ni Isabel yun. Hindi naman siya palaway na tao. Dahil nagsiselo siya sa akin. Ako ni Misa, hindi ko binigay si Sir Fredo ng dahilan para pagdudahan ako. Naging totoo ako sa kanya. Naging tapat ako. Pero ngayon, isang salita lang ni Cassandra na walang tiwala sa akin ni Fredo. Nawala na para mula lahat ng pinagsabahan naming dalawa. Di bale, Isabel. Malalaman rin Sir Fredo ang tunay niyang ugali ng babae niyo, yung Cassandra na yun. Tapos, mapagtunayan niya rin na hindi niya mahal si Cassandra. Dahil ang tunay niyang mamahalin ay ikaw. Nararamdaman ko, Fredo. May pagtingin sa'yo si Isabel. Kaya naiingit siya sa akin. Kaya niya ako inaaway. Dahil ang akala niya, inaagaw kita sa kanya. Hindi naman tanga si Sir Fredo eh. Malalaman at malalaman din niya ang totoo. Kaya huwag kang sumuko. Huwag mong pabayaan na basta na lang makuha ni Cassandra si Sir Fredo. Di ba mahal mo si Sir Fredo? Dapat ipagtanggol mo yung pag-ibig mo. Pero anong gagawin ko? Paano? Fredo, natatakot ako. Mamaya subukan uli ako ni Isabel, saktan niya ako. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Kapag may gawin siyang ulit ka lang sa'yo, sabihin mo sa akin Ayoko masira ang pagkakaibigan yung dalawa. Pero natatakot ako. Ayoko makipag-away. Ayoko na may kaaway ako. Kaya ayoko masira yung pagkakaibigan niyo. Dahil alam ko mahalaga siya sa'yo. Mahalaga ka rin sa akin. Pero mas mahal mo ko, hindi ba? Sige, sabihin mo sa akin, paano ko mababawi si Sir Fredo? Tinumuha yung Cassandra na yun, ang ganda-ganda. Tinumuha yung itsura ko, pangit-pangit ko. Eh, masama naman ugali niya. Isabel, natatalo mo siya dahil busilak ang puso mo, hindi katulad niya tuso. Lola Felicia, kahit na busilak yung puso ko, wala naman ako magagawa eh. Si Cassandra lang pinakikinggan niya. Ito na lang gawin mo. Plastikan na lang kung plastikan. Tayduran kung tayduran. Yun lang. Buboy, masama yan ha. Sa pag-uwi, hindi ko kayang gawin yun. Dapat kayanin mo, Isabel. Kayanin mo. Tandaan mo, Isabel. Puso ni Sir Fredo ang nakataya dito sa laban na to. Tandaan mo yan. Payag ka bang matatalo ka? Payag ka? Rebus, kanina pa kita hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Kumain ka na ba? May dala akong halaman dagat para sa'yo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Anong ibig mo sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Nag-usap na kami ni Bukanding kanina. Bakit mo ako niloko? Akala ko ba magkaibigan tayo? Kaibigan mo ko, Rebus. Nagawa ko lang naman yan dahil alam kong mapapahamak ka. Pag nalaman ng mahal na Reyna na nakikipagtulungan ka para kay Jezebel, alam kong kamatayan ang kaparusahan mo. Kahit pa. Nang dahil sa'yo, hindi ko nagawang tulungan si Jezebel. Arana, niloko mo ko. Rebus, patawarin mo ko. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Umalis ka sa harapan ko. Rebus, patawarin mo ko. Umalis ka, sabi!
Pagbabalat lang kita ng mansanas. Nagsisinungaling ka eh. Bakit ko naman gagawin sa'yo? Ipagbabalat kita ng mansanas, almusal mo. Ano nangyayari dito? Fredo, nakita ko si Isabel. May hawak siyang kutsilyo at gusto niya akong patayin. Ay, Sir Fredo, hindi po totoo yan. Isabel, ano to? Ma'am Cassandra, gusto ko lang po makabawi sa inyo. Maghahanda ko yun ng almusal nyo para kainin nyo. Patawarin niyo po kung nagulat ko po kayo. Oh, ayun naman pala eh. Cassandra, wala naman palang masamang intensyon si Isabel. Nakikipagkaibigan nga siya sa'yo. Gusto niyang makipagbati sa'yo. Di ba? Tsaka, Ma'am Cassandra, pinagsisisihan ko na po yung ginawa ko sa inyo. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, gusto ko po sana makabawi sa inyo at maging magkaibigan po tayong dalawa. Nice. Bakit naman hindi? Oo, gusto rin kita maging kaibigan. Talaga po? Talaga palang napakabuti mo. Bata pa lang ako, mabait na ako. Ewan ko sa'yo. Ay, talaga? Napakabuti niyo talaga. Baka maaari mo naman akong tulungan na maging mas mabuti pang tao. Baka may matutunan pa ako sa'yo. Sige, susubukan ko. Pero hindi ko lang alam kung magtatagumpay tayong dalawa. Ay, bakit naman po hindi magiging maganda? Basta bukal po dyan sa kalooban nyo, matututo po ako sa inyo. Pangako po yan. Mahirap na nga ako. Ay, hindi po. Kung magiging totoo po kayo sa sarili nyo, magagawa po natin. Okay. Sige. Bahala kayo, ha? Basta kung ano yung sinasabi nyo, simulan nyo ngayon, ha? Apo. Tingnan natin kung totoo yung mga sinasabi. Ano, Ma'am Cassandra? Gusto niyo po ba ng mansanas? Ipagbabalat ko po kayo kung gusto niyo. Sir Fredo, may ipag-uutos po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang sana humingi ng tawad. Sa nangyari kagabi, alam ko nasaktan kita sa mga nasabi ko. Kasi pagod lang ako eh. Sabi pag-uwi ko rito, yung pamadadatnan ko, away. Akala mo kasi, ako yung may kagagawan. Sa bawat sandaling nilalagi ko dito sa lupa, nararamdaman ko, mas minamahal ako ni Fredo. At lumalayo naman ang loob niya kay Jezebel. Ilang araw pa siguro, tuluyan ko na mapaghihiwalay ang landas nila ni Jezebel. Paano mo naman magagawa yun? Simple lang. Sisiraan ko siya kay Fredo. Tapos, sasabihin ko, hindi ko na yata kaya makasama si Jezebel. At dahil sa sobrang pagmamahal sa akin ni Fredo, palalayasin niya si Jezebel. Isabel. Alam mo, sir, kalimutan na po natin yon kasi nagkaayos na po kami ni Ma'am Cassandra. Di ba, yun naman po yung importante. Alam mo kasi, pag makilala mo talaga si Cassandra, mabait naman siyang tao eh. Sigurado ako magkakasundo kayo.